Hello, magandang gabi po. So, bago tayo mag-start, samahan niyo po ako sa munting dalangin. Sa ngala naman, anak ng Diyos Espiritu Santo. Mahal na Panginoon, muli ang pagkakataon ko na tulog po ngayon. Ang maging kagalahan po at kalwalatihan ng maitulog po kayang gawin, hindi mo ito'y pahihintulot ng ang lahat ng magawa ko. Kaya dinadalangin ko po na samahan mo po ako at ikaw po mismo ang magsalita sa aking mga labi upang ipahayag ang mabuting balita na nais kong iparating para sa mga tinanong. Ang lahat ng ito po, Panginoon, ay aking samot na lang sa makapangyarihang pangalan mo ng iyong anak ni Jesus. Mismos ang Espiritu Santo ngayon ay pagpapadalang. Amen. The Father, Son, and Holy Spirit. Kaya ako tumantuwa kasi supposed to be, hindi po sila sila Chef McWeber na ang re-reflect ngayong gabi. The whole month of January, may assignment na po kami kung anong week at ano po yung magiging gagawin namin. It so happens, sila Brother Rodel at Chef Baby ay nasa Aklan po ngayon dahil kailangan po ng ating ni Chef Baby. So, sabi ko, sino ang pwede mag-reflect? So, wala sumasagot. Then, pa sila sa group chat. Kayo ba, pag nag-group chat at may message, dead ba? Diba? Talagang mag-ilang oras ako. Sabi ko, parang ang tagal sumagot ng mga ito. At may sumagot. Tipis na nag-volunteer ako, pero nag-hear. Diba? Ngayon sabi ko, teka, okay ka po, si Chef Pierre na lang ang mag-reflect. God is so good. Alam niya. Na alam niya kung ano sitwasyon meron kayo. Diba? So, hindi natin alam yun, pero dahil doon sa pagkakataong iyon, si Brother Makoy, si Chef Makoy, hindi pumunta sa inumang may birthday. Nandito siya ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So, sino ang gustong magbiyahe, mag-travel? Ito muna. Sino? Yung mga mahilig dyan na lumabas. Diba? Saan na ba kayo nakarating? Oo, diba? Ang sarap pag bumibiyahe, diba? Kailangan natin ng kapag tayo ay maalis, may mga preparasyon tayo ginagawa. Una-una siyempre nag-iipon tayo ng pamasahe. Diba? Gumagawa tayo na itinerary kung saan natin gusto makarating at ano yung gusto natin matikman ng mga pagkain. Pero sa atin po pagbibiyahe, pwedeng nag-iisa ka lang. Diba? Meron talaga dyan na adventurous eh. Kahit mag-isa, yung anak ko isa, talagang kung saan nakarating, kahit siya nang mag-isa. Pero sabi niya sa akin, alam nyo, kahit naman ako umaalis, alam ko kasama ko si Lord. Kaya nag-i-enjoy ako pag ako'y bumabiyahe mag-isa. Wow, di ba? So, nandun yung kagad nag-isip niya na hindi siya nag-iisa pag siya bumabiyahe. Kayong mag-asawa, ako, pag tayo bumiyahe, parang ano mo, di ba? Solo-solo natin ang isa-isa, di ba? Hello? Bakit parang hindi kayo kumpisido doon? Yes. So, kapag tayo ay nagbibiyahe, so, nagiging mas intimate tayo at dahil nabibigyan natin ng time yung isa't isa. Noong tayo kinasal, kung kami kinasal, sa totoo lang, ang bata ko pa kaya noon. Bata rin ako noon. 22 lang ako noon. 24 siya. Bakit ninyo parang 14 lang itsura ko noon? Wow! Diba? So, ang isip ko kagad, dahil doon sa papasukin kong bukasyon ng pag-aasawa, napakarami ng gagawin. So, parang ang hirap-hirap na kami mag-date. So, noong kami ay nag-empty, yan, nandiyan namin naranasan na pagbiyahe na kami dalawa lang mag-asama. Di ba enjoy? Kapag tayo pupunta sa mga weekend, sa reunions, parang date natin yun with our spouse, di ba? And then, syempre, as a family, sabi ko nga sa inyo, ng mga nakaraan mga talks ko, di ba? Mag-set tayo ng culture sa family natin. Kami may kultura sa pamilya natin. Once a year, talagang nag-limit sila, yung mga anak ko, nag-limit sila sa trabaho,
mga apo ko, nag-live din sa school, 5 days and 4 nights kami. Nagbiyahe kami out of town. Hindi naman kailangan iba sa abroad eh. Pwede namang out of town lang. Diyan sa makitabi lang. Basta meron kami 5 araw sa isang taon na kami pamilya ay nagsasama-sama. Ang sarap pala, di ba? So, yun yung idea namin simula noong 2006 hanggang ngayon, every year, iba-iba na yung nararating namin as a family. At syempre, as a community, mas masarap umiyak pagka mas marami kayo. Ito po yung picture namin noon sa Shepherd's Field sa Bethlehem. At thankful talaga kami noong 2018 na bigyan kami ng pagkakataon ni Lord na marating yung Shepherd's Field, yung Israel, yung Holy Land. Talaga namang dream come true at talaga naman yung promise niya na talagang ang servant niya ay hindi niya hayaan at pararanas niya yung mga kahilingan na minsan hindi mo ina-expect. Nakakayanin ko ba ito? Hindi noon nga iniisip ko, makakabili pa kami ng mga damit, pagkain para pagpapalaki ng mga anak namin. Na parang ang hirap-hirap isipin natin dun sa mga nag-uumpisa. Pero alam niyo, dahil na siguro yung journey namin bilang mag-asawa, lagi namin sinasama si Lord, ay napakalaking bagay na nagbago. At dito pa lang sa lupa, kahit minsan impyerno na ang paligid, ang feeling ko pa rin nasa langit ako. Amen? Pwede ba yun? Pwede ba mangyari yun? Pwede mangyari yun. Nasa pag-iisip lang natin bilang isang tao kung impyerno o langit ang gusto nating sitwasyon sa buhay. Ang importante, bukas tayo na ang Diyos lagi kasama natin. Hindi tayo iniiwan. Kaya ngayon, naisip ko na bilang isang nagbibiyahe, maraming tayong pwedeng maging pakiramdam o maranasan. Una, siyempre, nandiyan yung tao. Lalo na kung nag-iisa ka, kayo mag-asawa. Anong pwede mangyari? Pwede ka bumaligaw. Di ba? Kapag tayo ay umaalis, napakalaki ng bagay na anong yung direksyon kung pupuntaan mo. Kung tatanungin ko kayo, papunta langit, alam niyo ba? Uy, nakatingin ko sa akin, saan ba, Sister Adelis? Yung papuntang impyerno, maraming mapunta doon. Di ba? So, paano natin masasabi na yung tinatahak nating direksyon sa journey natin sa buhay ngayon, tungkol sa papuntang langit? Hello, tahimik tayong lahat. Napakaganda na yung team ng simbahan na ngayon na journey o yung ating pilgrim of hope, di ba? Yung ating Jubilee year of hope. And yung topic ko ngayon, yung journey together in the service of God. So yung ating simbahan ngayon, nagparaming pinuksan ng mga Jubilee doors na napakaganda na itulungan sa ating bilang isang Kristiyano sa ating pong pagbiyahe, sa ating pag-travel, at pupuntahan natin yung Jubilee doors ng simbahan, ay pagpasok pa lang natin, alam niyo ba yung pwede mangyari? Magbibigyan tayo ng plenary indulgence. Plenary indulgence. Ngayong taon na ito, na 2025. Alam niyo po, hindi natin lahat kayang pumunta doon sa Rome, sa Vatican, para doon sa Jubilee Gordon. Kaya maraming simbahan sa Metro Manila, sa mga probinsya, ang binuksan para doon tayo mag-pilgrim. Ang ating pong pilgrimage ay gagawin sa Nueva Ecija. At lahat ng pupuntahan nating simbahan sa March 15 na ating pilgrimage ay lahat ay Jubilee door. So, ito isang privilege at opportunity para tayo bumiyahe as a community doon sa nais nating marating na paghahanda papuntang langit. Pwede ba yun? Amen! So, sa ating pong pag-journey, sa ating pagbiyahe, napakahalaga talagang kasama natin si Kristo. Pero ano nga ba yung naging journey natin? Una-una, dapat maintindihan natin yung paglilipot kay Lord ay kailangan tayo sumunod kay Jesus. Sabi nga, is to follow Jesus,
And the essence of serving the Lord is to love our God and neighbor. In-underline ko yung neighbor. Dahil, pag tatanungin ko kayo, may nakita niyo na ba si God? Wala magsasabi sa inyo na nakita ko na si God. Hindi natin siya naririnig, hindi natin siya nayayakap. Pero ang ating kapwa, ang ating neighbor, ay yan lang sa tabi natin. So, napakahalaga na yung pagmamahal natin sa ating kapwa ang magpakita kung gaano natin kamahal ang Diyos. Kaya sa ating paglilingkod, napakahalaga na ipakita natin sa kapwa para makita ng Panginoon na mahal natin siya. Dahil whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Yun ang sabi ng Diyos. So, meron kanyang levels ng servanthood. Ang una, decide that you want to be a servant. Nag-decide na ba kayo to be a servant? Kailan? Kailan? Kasi kami noon, ako po ay lumaki sa simbahan. Medyo nanay ko, simula 13, hanggang nag-asawa ko sa Santa Cruz Church. So, sanay ako, nag-house to house. No? Nag-outreach sa mga kailangan simpay ni kasal, simpay ni binyan. Pero nung nag-asawa na nga kami, so, kailangan priority family. Ngayon, nung nag-ME kami, talagang iba yung naramdaman namin. Nakaramdam ba kayo na parang kayo kay Lord? Diba? Parang, Lord, ito na yung oras. Lalo na yung nagsulat kayo ng Dear God. Ano yung mga promise niyo sa Dear God? Tinutupad niyo ba yun? Baka nakalimutan niyo na, ano nga ba yung sinabi ko kay Lord? Ano nga ba yung promise ko? Alam niyo na nag-promise ako talaga na from this day on, sabi ko, Lord, hanggang ayaw kong tumayo, maglilingkod ako sa Lord. Ang hirap kaya. Ang hirap kaya mag-decide. Kasi doon, ang naging motivasyon namin para kami ay magpatuloy, ang aming nagunang community kasi ay Yahweh RH Encounter. Diyan kami po sa Stella Maris every Wednesday din. Noong nag-ME kami, dalawa lang po yung music ministry. Swerte kayo, ang ganda ng music ministry natin. Palapakal natin sila. Talaga naman kinikilabutan ako habang kumakanta sila. At talagang mararamdaman mo yung pagpupuspos ng Espiritu sa kanilang mga kanta. Eh noon, kami dalawa lang. Isa nagigitara, isang kumakanta. Kaso yung nagigitara dun sa community, hindi siya makatugtog kung hindi siya umiinom. So ano sa palagay niyo, pagdating ng section, eh di ba may love song at saka joyful song? Ala, ito na kami tagakanta. O sige na, brother. Sige, yung gitarista. O sige, ano nga kanta? Ano tutugtugin? Tugtog siya. Sa umpisa pa lang, di na sila mag-umpisa eh. Sa tagal eh. Alam niyo, simula nung nag-decide kami ng Brother Walyo. Tayo ay magpapatuloy dito sa MA para sa music ministry. Papalitan natin yung music ministry. Sa totoo lang, noong ma-attend na kami sa Stella Maris nung nag-decision na kami, iba pala yung mga struggle na mararamdaman ninyo. Papunta pa lang kayo sa prayer gathering. Hindi lang kayo nakaintindihan sa oras. Pag nakita kayo dun sa pintuan ng chapel, hindi na kayo magbatian. Sa totoo lang, minsan, sabi ko sa'yo, maghintay ka sa Jollibee. Akala ko diretso na ako sa Stella Maris. Ano ba yung gano'n? Pero kami na prayer gathering. Di ba? Dahil ang kalaban natin, haharangan tayo. Minsan, ang sabi ko pa dun eh, naku Lord, nasa Dubagensius kami, pupunta kami ng Cubao, umuulan. Di ba marami sa inyo pag umuulan? Atin pa ako. Parang ganyan eh. So, doon pa lang, nag-desisyon ka mag-serve. Pero bakit nagdadalang loob ka kung pupunta ka o hindi? Masakit kasi ulo ko eh. Hindi ako makalakad. Di ba may mga ganyan tayo dahilan? Tapos magka-text tayo sa Shepherd, medyo man lalagdat ako, hindi ko kaya eh. Pero alam niyo,
Nung na-realize ko, nung nag-a-attend ako sa Bible study, ang may gawa pala na nun ay yung kalaban. Napilit akong hahadlangan para makarating ako sa gawain. Yung sumunod. Nung umuulan, tinas ko talaga. Kahit i-commute kami, wala kami sasakyan nun eh. Nagkikita lang kami dyan. Kung ano lang pwede namin masakyan nun. Di pa usong grab, wala pang ano yan. Talagang tricycle, jeep, gano'n. Nung nakita ko yun, pagkatapos, umuulan. Hindi, tutuloy ako. Magkita tayo din sa Jollibee, kasi Jollibee ang aming ano eh, date place. Sabi namin, Wednesday is our date with the Lord. Kaya every Wednesday may date na kami. After noong ilang years, 10 years kami noon, nung bago kami nag-ME. Ngayong 40 years na kami, nandito pa rin kami sa ME, di ba? Thank you, Lord. So, mag-desisyon ka. Kapag nakita mo, nag-desisyon ka, pagdating mo doon, ano man na sakit na naramdaman mo, alam niyo, uuwi ka parang wala kang sakit. Alam mo, marami nakaka-experience sa inyo lang. Kapag dumating ka dito, umuulan, pagdating ninyo, titigil ang ulan. Kaya yung mga yon, nung nag-tree planting kami, siya, tutuloy ba tayo tree planting? Tuloy! Kahit umuulan, basta may payong. Nung nandun na kami sa Eco Park, tama ba yun, Jen? Sa Eco Park? Sa Lamesa Dam. Sa Lamesa Dam. Pagdating namin doon, nakompleto kami ng bigyan ng ulan. Diba? So, decision lang tayo na magpatuloy, mag-serve. Wala nang dahilan. Kasi alam ni Lord, yung promise mo sa Kanya, ang kalaban, babantayan, para hindi mo matupad yung promise mo kay Lord. And one thing na kailangan mo mag-determina, ay determine ako mag-serve kay Lord. Amen? Now, susunod siya. Yan ang sabi, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. So, sinasabi nga na minsan, yung ating mga ginagawang normal sa routine natin, nagiging parang siya ba yung basihan natin. Tutuloy ba ako kung hindi? Kasi kailangan ko mag-overtime, kailangan meron akong email, kasi business ito, trabaho ito. I-discern nyo yun. Kung talagang yun ay importante, alam ni Lord yun, gagawa siya ng parang. Pero kung hindi determinasyon mo, alam mo na pwede mong iwan yan. Pero ginawa mo lang dahilan, alam din ni Lord yun. So, next, nasusunod, ask yourself, where do you want to go? Nag-desisyon na tayo, nandito na, tinawag tayo sa marriage encounter. Ako noon, nandito kami sa banal na sakramento. Sabi ng parish priest, bakit pa kayo sa labas pa nag-ME? Dinala kong sagot yun eh. Ano ba? Bakit pa ako sa labas? At naging transparokyan. Tinanong ko yun doon sa aming mentor sa Bible study. Sabi ko, dito ba? Tama ba ang desisyon ko na dito ako? Ba't nga ba hindi ako doon sa parokya ko? Sabi ko dito ba ng time na yun? Tinawag ka niya dito dahil dito ka niya hubugugin bilang isang matatag at tampak na lingkod. So, yung sagot na yun, na dito niya ako hubugugin upang maging tapat at matatag na lingkod. True enough, kasi after several years, pumunta kami sa aming simbahan para mag-lay minister siya, mag-lecture commentator ako. Na-meet ko yung mga taga-parokya. Ibang-iba ang way ng paglilingkod sa parish. At nakita ko na napakalaking bagay ang itinulong ng ME na ano ba ang talagang tamang paglilingkod na gagawin mo. Kaya ano man yung naririnig ko sa kanilang mga sinasabi, maganda pagkaharap ka, pag nalikod may sinasabi pala na hindi makahaya-aya. Nakayanan namin yun. Kaya lang, dumating kami dun sa punto na priority talaga namin itong marriage encounter sa dami ng mga mag-asawahang kailangan nating gabayan. Subalit, hindi kami nagsasawang kayo ay encourage na mag-serve din sa inyong simbahan. Dahil ang sarap ng feeling din na meron kayong ginagawa para sa inyong parokya. Ano nga ba ang gagawin namin? Saan ba kami? Ano ba yung gusto namin
marating that time. Nung nag-umpisa kami na sinabi namin, tutuloy kami, mag-music ministry kami. Alam niyo ba, na pag ikaw pala ay dinisisyonan mo na magsuserve ka kay Lord, sabi niya, whoever served me must follow me. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Noon, alam ko na nandun na kami sa ME. Kaya ginagawa namin lahat ng activity. Kahit wala kami posisyon, may LSS, may PCM. Hanapin nyo nakakapat na LSS ako. Yung first LSS, participants. Yung sumunod na mga LSS, OC. Sa atin nga, yung iba, pagkatapos ng LSS yung supposed to be na susunod na LSS hindi na nag-OC Kami, after ng LSS namin, nag-OC kami. May hinihiling ako kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko ma-experience yung speaking in tongues. Diba? Marami sa atin na nakakaranas na ng speaking in tongues. In-explain naman yan sa CLSS. Yung mga bago natin, maintindihan nyo yun pagka umattend kayo ng Catholic Life of the Spirit Seminar. Ano yung speaking in tongues? So, nire-request ko kayo na maranasan ko yun. Doon nag-oxy ako, hindi ko na-feel. Nung second oxy ko, hindi ko rin na-feel. Pero naka-fourth oxy ako, doon ko naranasan talaga yung hinihiling ko kay Lord. Na ibig pa lang sabihin, hindi sa isang iglap, ibibigay yung gusto mo. Kailangan makita ng Panginoon, dapat ka ba at talaga bang ginagawa mo yung gusto mo lang gawin o yung ginagawa mo dahil gusto kong gawin mo yun? Nagulo ba kayo sa sentence ko? Kasi marami sa atin, gagawa ako kasi yun ang gusto ko. Dito ako, okay dito. Pag nilipat mo ako, shepherd, ayaw mo. Diba may maganda tayo salita? Pwede ka naman tumanggi, yung mga ganyan salita. Hello? Pero tayo, bilang servant, may servant pa na sasabihin ng amo mo, maglinis ka, sasabihin mo, ayaw mo, gusto ko magluto. Meron bang ganon? Di ba hindi? Pag servant tayo, kung ano pinagkagawa sa atin, gawin natin. Hindi tayo mamimili. Kasi, doon ka pa nagagawin mabuting tao ng Diyos kung saan ka nakalagay. Kung sino man yung sinakasama mo sa group na yan, sila yung mga taong humubog. Sa bawat isa sa inyo, maghuhubugan tayo ng ating karakter, ng ating attitude sa tunay na lingkod ng Diyos. Hindi lang tayo gusto mong gawin yan, kundi gusto ng Diyos na gawin mo yan. Yan yung destiny natin na tinawag na tayo. Nung tinawag tayo, nag-desisyon tayo sumunod sa Kanya, kung nasaan niya siya, gagawin natin yun. Hindi kung may okasyon na, o kung kailan ko lang feel, o kailan lang ako free. Ang pagsabi natin ng paglilingkod ako sa Lord ay nandun yung commitment natin na truly sa lahat ng gawain kay Lord, nandun ako. Pwede ba yun? Hello? Wala naman. Parang natulala kayo, di ba? Pero, sabihin ko sa inyo, yun po yung bumubog sa amin. Kahit saan, mag-anyway ganyan, siksik kami, kahit wala kami posisyon, ano pwede namin maitulong? Maghuhugas kami, maglilipit, kung ano pwede namin gawin, magbibigil, kahit wala kang mga titulo dyan. Pero alam niyo, after that, you will be chosen. Sabi nga, for many are called, but few are chosen. Nung kayo po, tayo, ang daming in-invite. Iba-ibang couple, in-invite. Pero tayo yung mga dumating. Ibig sabihin, yung palang napipili, yung pala yung tumutugon. Kaya ka pala napili kasi ikaw pala yung tumugon. Tinawag ka pero pwede mong in-stop-line. Pero dahil nandito ka, ikaw yung napili nila. Ang sarap kaya na kapag ikaw napili, wala kang yun. God will give you a mission. So yun ang mangyayari. Kapag tayo pinili, bibigyan niya tayo ng mission. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them
to obey all that I have commanded you, and surely I am with you always to very end of the age. So, binigyan niya tayo ng mission. Di ba? And eat one couple at a time. Malala po ang nangyayari sa ating paligid. Maraming broken homes. Marami tayong mga teachers dito nagpapatunay na maraming estudyante na nangyumoy sa broken family. At ayaw natin na isa yung pamilya natin na magkakaroon. Amen? At ayaw din natin yung mga malalapit sa atin na magkakaroon. Dahil sa hindi na nagkakaintindihan ng mag-asawa, hiwalay na ang solusyon. So tayo po yung bibigyan ng mission na hindi ibig sabihin nakaupo ka lang dyan, ganito lang kasimple ang iyong mga responsibility pa ngayon. Nag-uumpisa na dyan na pagtawag sa atin na ikaw ay mag-graduate sa ibang mag-asawahan. Ano ba ang kaibahan mo sa pamilya nila at sa pamilya mo? Na maipapakita natin, binago tayo ng NE. Alam ko, isa kami sa binago ng NE. Kung paano namin pinalaki mga anak namin, hindi naman wala ang problema sa pamilya. Hindi magkakaintindihan ng mga anak. Pero kung paano ko i-handle para patuloy kayong maging buo, yun ang gabay na binigay sa amin ng leadership. At sa paglilingkod, kapwa naglilingkod, magkakaroon din tayo ng mga pagsubok. Sabi nga sa Luke 21:7-19, basahin nyo na lang yan, napakahaba yan. Pero yan, sinasabi dyan na tayo bilang isang lingkod, makakaranas ng iba't ibang mga pasakit na minsan mga kamag-anak mo pa, siya mismo hindi maniniwala sa iyo. Mismo asawa mo, hindi maniniwala sa iyo. Simpa-simpa ka dyan, hindi ka naman nagbabago. Meron ka ganyan. Di ba? Na nahuhuli ka pa, kung kailan nag-interview, ako nahuli. Na meron, di ba? Di ba? Meron pa dito? Ba, walang aamin. Walang aamin. Pero alam ko, meron. Di ba? Wala nakakaligtas sa akin. Di ba? So, minsan naka-8 na, di ba, Brother Arnold? 12 years na, ipalaan. Di ba? Biglang ito, sasakitan na naman ang ulo ko, di ba? Hindi mawawala yan. Pero ang pangako niya sa bandang huli, sabi niya, by your perseverance, you will secure your lives. Magtsatsaga lang tayo. Kung kaya tayo ngayon sama-sama, dito tayo upungin ni Lord bilang maging lingkod. Na hindi tayo nag-aangat sa posisyon o maging sikat o what? Siya mismo maglalagay sa'yo. Sabi niya sa John 3:27, wala akong tatanggapin malibang ipagkaloob sa akin ng Panginoon. Kaya ano man yung nagiging duty o responsibility namin, kung saan man kami community na pupunta o nadadalahan, na pinadadala, sabi mo, hindi ko ito matatanggap, malibang ipagkaloob mo. Na kami ang gamitin mo para maging saksi sa mga tinawag mo. At yun yung mga ganda. Pero hindi lahat mag-please natin. Meron diyang pinintasan ka. Paano ba yung pamamahala na yan? Diba? Lahat pa yan ay meron kang paborito. Meron ganyan, diba? Wala ba? Minsan, nakakarating sa akin. Sabi ko, hindi naman ganun. Sabi ko, siguro madalas ko lang kausapin kasi may problema yun. Huwag kayong magselos. Kakausapin ko rin kayo lahat. Malalapitan ko yung kayo lahat. Matetext ko rin kayong lahat. Diba? At sa madaling araw, pag naka-isip kayo ng message sa akin, meron akong biglang naisip kayo yun. Kaya ako kayo may message. At yun yung napaka-sarap na ipagkakalot sa atin ng Panginoon. Dahil, sabi niya, God will empower you. Sa totoo lang, nung kami nag-umpasa, opening prayer lang, nagtuturuan kami. Bakit mo ko opening prayer? Diba, sister, siguro sa inyo, sa klase niyo, nagtuturuan nila. Ikaw na, ayun po, diba? Parang, ayaw mo magdasal? Sa totoo lang. Pero nung nandiyan ako nakaupo, tapos may nagsasalita sa harap. Sabi ko, Lord, gusto ko rin.
sa ganun kasi madaldal ako. Di ba ganun? Gawin mo rin ako yung mga kadaldalan ko. Gawin mo na itong salita ay manggaling sa'yo, hindi sa akin. Pero magbibigay buhay sa mga taong makakausap ko. Maiingkanin sila kung gaano kasarap maglingkod sa'yo. Dahil kung anong edad ko naman ngayon, kita nyo naman, parang ano lang ako, di ba? Parang 40 lang, di ba? So, hindi tayo tatanda agad. Hindi ko naranasan parang yung sabi nila pag nagme-menopause, yung lagi mainit ang ulo, lagi kang galit, lagi mong naaway ang asawa mo. Meron ka gano'n nakaranas? Mga lalaki, may gano'n ba yung asawa ninyo? Di ba? Lagi mainit. Kasi, alam niyo kung bakit? Dahil na siguro, sa bawat kalendaryo ng buong taon, puno-puno ng activity ng community, doon lang, parang punuan na ako, excited lagi. Kaya nga, i-empower na ginagawa namin sa inyo ngayon, na ini-empower namin kayo. Ganun si Lord, bibigyan ka lahat ng capability kapag binigay mo yung availability. Bago hindi ka available, paano ka nabibigyan ng capability? Hindi ka available. Pero kung lagi ka nandiyan, bibigyan ka ng kakayahan ng Diyos. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, makikita mo ang pag-kilos ng Diyos. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Siya muna ang unahin natin. At lahat ng inaalala natin, siya ang magpo-provide. Makikita mo na lang na dumadating yung opportunity, binibigay na sa iyo. And then, after na-empower ka ni Lord, maaaring iba-ibang talent, talagang bibigyan ka niya ng magandang boses, mahusay magsalita, magturo, magdasal, at yan ay sama-sama natin gagamitin sa pagpuri sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon! Okay. You will become an ambassador of Christ. Ito yung, napakasarap. So we are ambassador for Christ. As if God were appealing to us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Pag sinabing ambassador, ayun, di ba ito yung representasyon niya? Dapat nakikita sa kanya. Halimbawa, yung mga ambassador natin sa iba-ibang bansa, pag sinabi ng ambassador sa France, pero Pilipino ka, dapat maipakita mo yung pagiging Pilipino mo doon sa bayan na yun. Dahil representasyon ka ng iyong bayan. Ngayon, pag tinawag ng ambassador of Christ, tayo, hindi gawin nandito lang tayo sa prayer gathering, mabait ka. Pagdating sa bahay, tigil ka. Ba? Mababait tayo. Ngayon, di ba? Mababait na yung mga asawa natin, di ba? Amen. O, dito ka lang sa prayer gathering, mabait. Pagdating sa opisina, pagdating sa pamilya, suplada ka. Mataray ka. Nagsisisigaw ka, nagdanag ka. Sino ba dito yun? Umami si Brother Rick. Siya daw, itinuro si Francis del Rey. Siya daw. Pag ambassador of Christ, bilang isang servant, nasaan ka man naroon, dala-dala mo si Kristo. Sino man ang kausap mo sa pagsasalita mo, nakikita, maka-Diyos ka. Hindi yung ibang tao ka pag nasa labas ka, pag nasa simbahan ka, ang bait-bait natin. Subukan natin yun, na tingin sa Diyos, Lord, patuloy mo akong paguhin sa patuloy kong paglilingkod sa iyo. Hindi po yan madali. Ako po 30 years eh. Sabi ko nga sa inyo, pag nagtutok kami, di ba? May portion ako doon na sinasabi, nag-ME na kami, nag-attend kami ng prayer gathering, simpleng salita, nagkakikutan na kami, away na. Pagagaling lang namin sa prayer gathering. Struggle namin yun. Ilang taon. Pero hindi kami tumitigil. Umaatan kami ng Bible study. Bakit? Kasi lahat ng tanong ko, dahil yung kapatid ko, Baptist, lahat ng tinatanong niya sa akin, kailangan ko masagot. Kasi kung hindi ko masagot, ako hindi nilipron. Kaya
ko sa bayaw ko. Teka muna, aalamin ko muna yung Katoliko. Pagka yung sinasabi mo, ay napatunayan ko, ako mismo, huwag mo na akong yayain. Ako mismo pupunta dyan. Inuntasan ako. At ang binigay sa akin, Lord, dumating ka na Bible study. Every Friday kami noon, nagpa-Bible study ka sa Laguna. Lahat ng tinatanong niya, tinatanong ko. At di ba balik ko, may sagot ako, di ba? Hanggang sa later, nung sila nung mag-asawa ay nagkakagulo, aba, ako na nagpupult ng Bible verse. Tingnan niyo kung papaano sa pagtakbo ng panahon kapag dinisay mo sa dasal mo na Lord, pagkalooban mo po ako nitong ganito, upang itong aking bayaw ay mabigyan ko ng liwanag. Aba, sa oras na yun, ipinapaalala niya sa akin yung mga salita na hindi man niya kayang i-review o sabihin na natin na at naman dahil mali. Salita ng Diyos. Kahit sa mga anak ang gamit ko, Word of God. Pag naggamit na ako ng Word of God sa mga anak ko, tahimik sila eh. Kasi yan ay matalim. Na ang talim ay magkabila. Na talaga namang ano tawag yun, yung tusok or sa buto, Tatagos. sa alam-alam. Tatagos. Tatagos. Sa alam na kasuksungan mo. Dahil talagang ang salita ng Diyos ay buhay. So yan, kapag tayo ay maging ambassador of Christ dahil alam na natin ano ang gusto ng Diyos na pinagagawa sa atin, kaya natin siyang i-representa kahit saan at sino ang kaharap natin, kaya natin sumagot. And lastly, we are servant of all. Maaaring sa level na yan, magkakaiba tayo ngayon. Nandito pa lang tayo sa nagdidesisyon, nandito pa lang tayo na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero hangarin natin na pumunta tayo dito na servant of all. Na hindi posisyon para sabihin mo, ikaw ay makakapagtungkol kapag ako ay nandyan sa posisyon na yan. Hindi yun ang garantiya na naglilingkod ka sa Diyos. Kundi kahit katabi mo lang ngayon, ikaw ay nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng magandang salita, at meron siyang problema, naliwanagan siya, nagpipreach ka na doon sa kampo niyo. At nagagamit ka na ng Diyos na kanyang lingkod. Kaya kahit servant ka, hindi ikaw ang mag-uutos. Pwede kang utosan. Kaya pwede kang utosan. Diba? Kaya kung ano man yung ginagawa ko, makita ninyo sana nawa ay kapag kami ay naiiba o na naliligaw din, kayo din yung magiging gabay sa amin na huwag kami makakalimot na kami ay lingkod ng Diyos at lingkod nyo rin lahat. So, bilang isang pag-summarize, decide that you want to be a servant and ask yourself what you want to do. Ito yung unahin natin ng Diyos. Kapag nasa isip natin lahat, ang gagawin natin ay para kay Lord, ito na yung umpisa ng paglilingkod natin. Huwag natin kakalimutan na ano man ang ginagawa natin sa St. Louis, di ba? Sabi niya, nagluluto ka man, nagwawalis ka, isa isip mo na ito ay isang gawain na pwede mong i-offer para kay Lord. Magluluto ako para sa mga mahal ko. Huwag kang galit magluto. Kasi baka malasod yung ngayon, di ba? Kailangan pag nagluluto ka, masaya ka nagluluto. Masaya ka naglilinis. Kasi para sa mahal mong pamilya nun, i-offer. Kaya put God first. And then, ayan. Everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. And then, carry your cross. You will be chosen. Hindi lahat ng pagganap natin ay magiging kaaya-aya. Maaaring papalpak tayo. Hindi tayo magiging masaya. Minsan sasabihin nyo, parang kumakilang tayo, nakakalumya naman. Alam nyo, apektado kami before. Kapag minsan walang konti lang ang dumadating. Pero sabi ko, Lord, alam ko naman ang mga member natin ay meron lang mga importanteng ginawa. Pagyamanin ang dumarating kasi hindi hinahayaan ni Lord na wala tayong prayer gathering.
Laging mayroon siyang ipadadala. Kaya, sa pag-empower sa atin, gamitin natin the best as if it will be the last. Kapag tayo binigyan ng task, paano ba ito na yung uli na pwede mong gawin para kay Lord? Alam niyo, bibigay mo lahat ng effort. Sa ating magpapaklase ngayon, always pray na itong paklase ninyo, ito yung first and last. Pero pwede yung mga alarms mo, dadating yung time, maging shepherd na sila at mararanasan ulit nila magpaklase. Pero itong gagawin natin pagpapaklase sa ending weekend natin sa April, ituring natin ito yung last na kailangan namin gawin ang best para kay Lord. Na ayayahan yung mga couples na talagang tinawag niya at pipiliin na magpatutugon para magpatuloy. Kasi marami pa tayong pangarap sa Sir today. Yung umpisa natin sa Luzon na sa February, magkakaroon na tayo ng gathering sa Luzon. With the help ng ating spiritual life. Yan. Unti-unti na natin pinipitawan ng Luciana from time to time, pero syempre may nabibigyan yan sa June. Pero nag-umpisa tayo sa Bayambang. May nakalinya po kung gagawin. Yung San Pablo at saka San Pedro. Yan. So magpapalagi tayo para marami tayong pinhing itatanim. At siyempre, deny ourselves. Kapag tayo naglilingkod, kakalimutan natin ang sarili natin. Minsan din namimintas. May inis ka. Kasi God, prepare mo. Ano sasabihin mo? Ayaw mo na. Ginawa ko naman lahat. Tapos sasabihin pa ako ng ganito. Diba? Natural na yung feeling ng isang tao. Pero kapag tinignan natin, kung si Lord John, magpapatuloy siya sa ginagawa niya. Dahil kalaban, ginagamit lang ng kahinaan ng taong yun, ginagamit lang yun ng kalaban. Sabi nga, mahingga doon sa kasalanan, hindi doon sa tao. Kaya lagi natin isa-isip, kung meron tayong mga member na may problema, na may mga sinasabi, huwag na natin i-entertain. Kasi pag negative yun, hindi yun kay Lord. Pero kung constructive criticism yun, makinig, baka makailangan natin ikawin. Kaya, importante nag-uusap para nagkakaintindihan. Hindi yung mawawala ka na lang. Gusto mo man? Ito yung panghuli natin, yung attitude natin as a servant. Dito, sabi dito, when a servant comes in from blowing or taking care of sheep, does his master say, come in and eat with me? No. He says, prepare my meal, put on your apron, and serve me while I eat. Then you can eat later. Does the master thank the servant for doing what he was told to do? Of course not. In the way, when you obey me, you should say, we are unworthy servant who have simply done our duty. Lagi tayong mababang. Kung tayo mag-expect, kailangan pasalamatan tayo para maging masaya tayo at patuloy. Hindi tayo mapapansin, okay lang yun. Basta alam niyo, si Lord nakatingin sa inyo. At tuwang-tuwa siya, nandito kayo, nakaupo sa Kanya. Kapag tayo ay naglilingkod sa Kanya, babata kayo. Tingnan nyo, ang dami sa bayaw, di ba? Minsan sasabihin namin, ang dami na namin nararamdaman sa kayo. Kasi 60 plus na kami, di ba? Di ba talaga? Parang hindi halata, di ba? Tignan mo, pag 62, magsi-63 na ako ngayong taon na to. Di ba? Si Brother Palyo, magsi-65 na yan sa November. Pero kita niyo naman, di ba? Ano sabi ko? Russell Tronon, naging proud friend to. Yun yun, sabi Del Monte na, di ba? So, pag-agadahin tayo ni Lord at lagi tayong masasayahin, magiging masigla tayo at excited kapag tayo maglilingkod sa Kanya. Maraming salamat po. Amen. Grabe po ang ganda ng message. Wala po niya po ang answer. Hallelujah.